John chapter 19 verse 30, ganito yung sinabi niya. So when Jesus had received the sour wine, sabi niya, it is finished. And bowing his head, and he gave up his spirit to the Father. Alam niyo, kaninang sinasabi ni Len na binato siya, pinahirapan. Alam niyo, parang may kumukurot sa aking puso na yung mga sakit na naranasan ng ating Panginoon. Doon natin makikita kung gaano niya tayo kamahal. Na kahit na sobrang dami nating kasalanan, ay nandun yung pag-ibig niya. Hindi siya nag-give up mula doon sa bawat istasyon ng kanyang pagbagsak, mula noong linitis siya, mula noong pinalo siya hanggang siya ay magpasan ng krus, nadapa siya. Ine-expect niya yung mga tao na kung saan tutulungan siya, yung mga taong pinagaling niya, yung mga taong pinakain niya, yung mga tao na kung saan nakita yung mga himalang ginawa niya. And even yung mga disciples niya na dapat kasama niya yung mga panahong nahihirapan siya, ay hindi po nangyari. Iniwan siya. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti niya. Sabi niya sa John chapter 19, it is finished. Yung mga sakripisyo niya ay nagpapakita na kung saan ginawa niya ito ng buong puso niya. Yung paghihirap niya, it is a voluntarily sacrifices. Voluntarily, he obeyed the Father. Nandun siya sa lugar na yon dahil gusto niyang ipakita sa ating lahat. Sa mga panahong yun, sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na henerasyon, na yung pagmamahal niya kailanman hindi magbabago. Ang tao nagbabago, panahon nagbabago, pero yung pag-ibig ng ating Panginoon hindi kailanmang magbabago. Amen. Yung sinabi niya, it is finished. Yung suffering niya natapos, ibinigay niya ang kanyang buhay for us to experience life. Ibinigay niya ang lahat-lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang oras, ang kanyang panahon, ang kanyang pagmamahal. Dahil gusto niyang maranasan mo, gusto niyang maintindihan mo na mahal ka niya, mahalaga ka sa Kanya, at kailanman, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba, mga kapatid? He suffered as our substitute. As a substitute po. Alam niyo, sabi nga kanina ni Jojo, sino yung nagsabi kanina? Sabi niya, kung hindi ginawa ng Panginoon yun, lahat tayo nakapako sa krus. Why? Dahil po sa kasalanan, yung kasalanan na binabanggit po dito, ang kabayaran niyan, tunay na kamatayan. Kamatayan na kung saan kailangan mo munang maghirap. Kailangan mo munang namnamin yung sakit na kung saan hindi mo kailanman mararanasan sa mga tao na kung saan nasa paligid mo. Yung sakit na ito ay mararanasan mo lamang dahil sa kasalanang ginawa mo. Pero salamat sa Panginoon, inako niya yung mga kasalanan na yan. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, Nak, hindi mo na kailangan gawin yan. Nak, ayaw kong makita kang naghihirap. Nak, gusto ko makasama kita balang araw. And God offer His life for us. Mga kapatid, huwag nating sayangin ito. Ito yung pagkakataon natin. Sinasabi ng Panginoon, tinapos ko ang lahat ng paghihirap na yan. Tinapos ko ang lahat ng mga yan. I dominated the power of Satan.
kapangyarihan ni Satan, tinalo ng Panginoon, yung kamatayan. Because mga kapatid, talagang mamamatay tayo. But because of Jesus, natalo yung plano ng kaaway na dapat po tayo mamatay. He freed us from all the bondages of sin, curses, and condemnation. Pinalaya niya tayo sa kahirapan, sakit. Kaya nga, kung paghahawakan natin yung pangako ng Panginoon, matagal na po tayong pinagaling ng Diyos. Matagal na tayong pinagyaman, matagal na tayong pinalaya. Pero bakit may mga ganun pa rin nangyayari sa buhay natin? Because we are still here on earth. Wala pa tayo sa langit. Ano pong dapat natin gawin? Panghawakan natin yung mga pangako niya. Sapagkat yung mga pangako niya, yan yung magiging sandata natin kapag dumating yung mga pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pagkakaibigan, pagsubok sa mag-asawa, pagsubok sa pinansyal. Sabi ng Panginoon, ako ang kagalingan, ako ang magpo-provide, ako ang magiging protection mo. Yun yung pangako ng Panginoon. At alam niyo po, tinapos ng Diyos lahat doon sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Sabi nga natin, it is finished. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Hallelujah. And He assured us Sure. of a perfect salvation. Yung salvation na yan, nasa atin na yan, panghawakan na natin yan. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. Ligtas ka na. That is according to the Bible. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga tumamanggap sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, sabi niya, sila ay mga bagong nilalang na. Ang luma, wala na. Ngayon, ay bago na. Why? Because Jesus finished everything on the cross. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Jesus.